Etong araw na to ngayon, hindi lang ho ito yung papakita namin to. Kailangan meron din po tayong mga kaalaman. Bakit ba, pag may mga ganito mga tinatawag kalamidad, ano mga dapat gawin? Yung pong impormasyon. Meron po kami mga inimbita dito at ito mga inimbita, sino lang ang pwedeng talagang magsabi ng anong dapat natin gawin. Andito po ang GMA Networks Resident Meteorologist. Yung po, pag may mga bagyo, sinama na po namin para alam natin ang dapat gawin. And yan po si Miss, of course, Nathaniel Cruz, si Mang Tani. At siyempre, isang tawag ko lang po, nag-text ako, Sir, ako po si Willie Revillame. Pwede ko po ba kayong tawagan? Ang, of course, PhilBox Director Undersecretary, Dr. Renato Seludum. Ito po sila. Magandang hapon po, Sir. Magandang hapon, Willie. Mang Tani, maraming salamat. birthday, Willie. Ay, salamat to. Happy birthday. Maraming salamat. Alam niyo, naimbitahan namin kayo dito para una sa lahat, kasi siyempre yung ibang mga walang telebisyon, walang mga Facebook, walang YouTube, maintindihan nila kung anong dapat gawin kung mayroong mga ganitong sakuna o may kalamidad. Sir, una sa lahat, itong nangyayari sa atin ngayon. Kasi, sir, sa totoo lang, para malaman, nung nangyayari yan, nandun po ako sa aking bahay sa Tagaytay. Papakita ko sa inyo, Pakita lang natin yung nangyari. Pagdating ko doon, mga 1:30, nakikita ko na ako kumuha niyan eh. Ay, ikaw ang kumuha niya. Ako ang kumuha niyan, Matani. Kasi yan po yung lugar ko eh. Tapos ayan, lumalaki na siya. So ako kumukuha niyan. Sabi ko, kasi sabi ng mga tauhan ko doon, Sir, sumasabog po yung Vulcan Taal. So dumating yung chopper, kasi nagte-training ako ng pagpalipad. Yun talaga, ayan na may mga konting asphalt na. Yan po, ang mga alaunang pasado po yan eh. Yan, so ito, ikukwento ko lang sa inyo para malaman nyo. So from there, mga bandang po ito, 3:15. Kung di ko, alas 3 po yan. Umalis na ako. Ngayon, ito bandang alas 4 na. Sabi ko, ano ba? Lumalakas na habang nagte-training po ako. Ito, nilapitan ko na po, Mantani. Undersecretary, no? Okay. Ayan po, tingnan nyo. So ako po kumukuha niyan. Lumapit po ako dyan eh. Kaya lang, ayan, ako may kasamang si Cap Blue, yung kasama ko niyan. Ayan o, at parang nag-report ako, papadala ko sa 24 oras. Kasi ako yung isa sa mga, kumbaga, una nakakita. Huwag yun naman masyadong close up yung mukha ko. Nakikita yung okay. So, ayan. So, ayan po. So, nung kinukunan ko yan, parang, siyempre, paano kayo mga tao dyan? Sa baba ng, yung kumbaga, pahat ng vulkan. Yan ang nangyari. At, umalis na ako kasi kumikidlat. Pagtatanungin ko, ba't kumikidlat? Tapos may asphalts na po. Umalis na po ako niya. Mga na yan, 4:30 na po yan. Ano po ba ang dapat gawin? Ano po ba nangyayari ngayon sa Taal? Nung nakita mo yung usok, bago lumabas doon sa bunganga ng main crater, meron nang nangyayari mga maliliit na pagsingaw, paglabas ng usok. Alas 11 ng umaga, nakadetect ng ating mga kasamahan doon sa Bukot Alisay Observatory ng mga paglindol at nakita namin by 1 o'clock na dumadami yung usok. Between that time, alas 11 hanggang mga 1:30, nagtatawag na po ang mga kasama natin sa FIVOC sa mga tao doon sa island para magsilikas. Kaya bago magkaroon ng mataas na mga pagsabog ng abo at bato, by 4 o'clock wala na pong tao doon. Kaya ngayon po yung unang concern natin dahil sila yung ating mga parating kinakausap through our staff, sila yung main stakeholder natin sa initial phase ng eruption. Kaya nailika sila. At salamat sa Diyos, 6,000 tao ang nailigtas, walang namatay, walang nasugatan. Sa araw po ngayon. Sa araw na yun. January 12. Alam niyo, meron pang mga turista nakuna nila. Galing sa taas. Kasi pag nagcha-chopper ako, nakikita ko yun, may konting maliit na bundok na sikita at may tubig. Tapos meron doon kumakain, may kabayong umakit. Yun ang means of living nila Alam ko. Ngayon, sir, hindi ba ang pagkakaalam ng iba, wala kayong warning? Ang alam ko, since March, meron na kayong pabala sa kanila. March 2019, nagbabala na tayo ng pagka-abnormal ng Taal Volcano at actually bawal nang pumasok doon sa pinaka-main crater at bawal lapitan yung mga lugar na may pag-usok. Kasi yung lugar na yon, yung main crater, at kung saan may usok, yun po nga mga potensyal na lalabasan ng biglaan na may pressure na steam at delikado sa buhay ng tao. Kaya yung mga tao sa isla, nagkakaroon na rin ng pagkaramdam ng mga paglindol. And actually, sa provincial government ng Batangas, ay naghahanda na sila. By November, nagpasara ng eskwelahan ang Department of Education doon sa island at ni-require ang mga estudyante na dito na sa mainland. Kasi nga,
abnormal na ang kalagayan ng Taal Volcano. So, ibig sabihin, sir, bago pa mangyari ito, meron na kayong mga sinasabing warning sa kanila Yes, lahat. oo. At marami na ring preparation ang ginagawa ng provincial government ng Batangas. In fact, may mga communities tayo sa Laurel, Agoncillo at ibang bahagi sa palibot ng Taal, especially on the western side and northern side, na nagkakaroon ng community-based training sa pagsabog ng volcano. At yung mga teachers sa Laurel nag-request ng special lecture sa kasama natin sa FIVOX upang malaman nila kung ano ang gagawin kung sakaling biglang sumabog ang bulkan. So, ang dapat po siguro, sir, I would say na kailangan siguro pinapadala din sa GMA News TV sa 24 hours o nabigay na kami ng warning dyan, dapat may constant na report kung may bagyo man. Kasi sa bagyo, nakikita natin nadidetect pagpasok ng PAR Pero itong paglindol po ba, ano ho ang sign? Paano? Diyan sa isla, may tawag ang mga tao dyan pag lumilindol, may tunog pa, burog. No? Pero minsan kasi, pag wala kang nakikita visually, minsan hindi newsworthy. No? Yun yung problema sa mga volcanoes na hindi sumasabog. So yung mga sign na yan, isa. Pangalawa, syempre, yung paglabas ng usok na dumadami. Pero baka huli na pag nakita natin ito. Kaya nga binawal namin na pumasok ang tao sa main crater. Pag may paglabas na ng ibang mga gas, nagbabubble po yung lake. Pero during that time, walang bubbling, hindi uminit ang lake, hindi nag-increase yung acidity. So, kung titingnan mo, parang walang nangyayari. Pero dahil po sa mga maliliit na paglindol, nung araw na yon, nakita na natin na baka sumabog ito kung sakaling magkaroon pa ng patuloy na aktibidad. At nangyari po ng alauna, doon na po talaga na-confirm na delikado na yung lugar. So, marami na pong napaalis by between 1 to 2. Okay, sir, pero alam mo sa mga interviews nyo, napapanood ko kayo Sabi nyo, talagang national park yan. Yeah, na dapat hindi tira niyan. Tama yan. Bakit po may tumitira doon? Ba't hindi ho napigilan ng mga taong yan? Well, unang-una, yung economic benefit na makukuha ng mga tao doon, hindi talaga parang hindi na nila inisip yung pagkadelikado ng volcano at talagang hindi naman napigilan na bawalan. Kasi National Park Protected Area din po yan at recommended na Permanent Danger Zone. Pag sinabi nating Permanent Danger Zone, parating nasa peligro ang buhay ng mga tao na nandyan. Maliit na pagsabog, pwede silang mamatay. Lalo na pag malaking pagsabog. Pero alam mo sir, siyempre yung mahihirap. Yes. Yan ang means of living nila. Mangisda, di ba? Tapos ayan, yung turista. Siyempre, alam nyo siguro, dapat Regulated. bago mangyari yan, nagawaan na ng paraan. Saka ng ating dapat mga kababayan. regulated. Ang suggestion natin dyan, pwede namang ipagpatuloy yung ecotourism, pwede namang gamitin yung tubig para sa pangingisda, pero dapat wala lang nakatira doon. Para dito ang bahay nila sa mainland na hindi sila magagahol sa oras kung sakali mang biglang nagpakita ng pagkaaktibo ang volcano. Pero huwag niyong kagagalit. Ang tanong ko lang, bakit hindi niyo sinabi ng local government that you have the authority na dapat yan, huwag niyong patarin yan kasi darating ang panahon, sasabog yan, kawawa ang mga tao yan. Matagal na po nating paulit-ulit na sinasabi yan. Even sa ating mga Kaya ako bulletin. tinatanong siya para po maliwanagan niyo. Tapos Kasi, araw-araw po, pag nag-issue tayo ng bulletin, ulit-ulit, the whole of Volcano Island is a permanent danger zone. Sa ating mga pagle-lecture, pagpapaliwanag sa mga panganib, kasama po yan. So, nandito na po tayo sa sitwasyon na talagang nasa lanta uli ang island at sana, at na-approve naman ng ating Pangulo na pagbawalan na ang pagtira dyan kasi delikado sa buhay ng mga tao. so ibig niyo pong sabihin, as of today, wala na po bang tao ngayon doon? Walang tao. Although may mga pumupuslit. Paano ho kung pumuslit, anong gagawin natin? Ayun yung kailangan talagang pagbawalan na sila. At siguro sa mga pumupuslit, yung nangyayari sa Taal, nung isang araw biglang umusok na marami. Kung nandun sila during that time, baka nalapno sila o mamatay. Kasi anytime pwedeng dumami yung paglabas ng usok at kung may pressure, masabugan sila. So talagang dapat po, talagang may nagbabantay. Tama po yan. Dapat talaga, lahat ng tao, lahat ng nasa palibot ng Taal Volcano, dapat sundin natin para din naman ito sa ating kaligtasan. So tinatanong ko ito para maintindihan natin mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Kasi minsan nadadaig sila ng emosyon. Kasi mahirap lang kami, sa kami titira. So pinanonood ko, kaya ako ngayon itong birthday ko kasi naisip ko, ba't ako magsasaya? Kailangan madinig din nila yung nararamdaman ko para sa kanila.
Anyway, maiba lang ako. Mantani kaya ako kayo inimbita rito. Yan po ay tungkol sa bulkan, pagsabot ng Yes, bulkan. Willie. May lindol at merong bagyo. Kasi alam nyo, malaking bagay po yung nalalaman natin ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Especially pag merong kalamidad na dumarating, ito po yung pag-aaral natin. Ito po yung share namin para sa inyo. Mantani, ano pa ang mga dapat na gawin bago dumating yung bagyo, yung mga ganyan na nangyaring mga kalamidad? Ito kasi ang isang natin at hari nawa. Kasi kahit ngayong January, posibleng magkabagyo tayo. At syempre, pag may bagyo, may ulan. At yung ulan na yon, base dun sa binanggit ni Yusek Solidum, pwedeng magdala o maging dahilan ng pagbaha ng lahar doon sa mga lugar na mayroong mga ash deposit. At maging doon sa mga kabahayan na hanggang ngayon ay hindi pa natatanggal yung mga ash deposit. At uulan, posibleng dalawang bagay. Matangay ng ulan o kaya naman ay Bumigat lalo. lalong bibigat yung bubong sa yung mga hindi Landslide. nasisira. Babagsak. Di ba ngayon pinayagan na silang bumalik doon sa ano. So yun yung isang tinitingnan natin. Pero ngayon mga kapuso, Willie, sa mga susunod na araw, wala tayong nakikitang bagyo o malalakas na pag-ulan na posibleng tumama doon sa paligid ng Taal. Mabuti naman ho yun. Yeah. Maganda ho yung kombinasyon na to, Kasi katulad na, nawala sa isip namin, tama. Dahil pag malakas ang ulan, dadalhin yan Itong sitwasyon, Willie, yung kung ikaw taga Talisay, Laurel, Agoncillo, nakatutok ka sa bulkan, yung likod mo na mula sa Tagaytay, matarik ang dalisdis, may mga abudong nakadeposito. Pag tuloy-tuloy ang malakas na ulan, pag bumuhos yung ulan, aanurin nila yung abo. At habang tumatakbo sa ilog, mabigat na ngayong tubig kasi maraming abo, lalong kakayurin sa gilid at ilalim ng ilog yung mga deposito. At pagbaba, maraming depositong pwedeng tumama sa mga bahay sa paligid. So babantayan din nila yung likod. Hindi lang yung eruption activity ng Taal, pati rin doon sa pagdaan ng mga ulan, kombinasyon sa abo, raragasa ang mga pagbaha o di kaya ay lahar. Kasi sir, magandang bagay po ito na pag-uusapan natin. Excuse me. Kasi madalas sa interview lang Ganito bakit? Katulad yung ngayon ko lang nadinig yung salitang magma. Ano po yung magma? Ang magma po ay tunaw na bato. At pag lumabas na siya, lava ang tawag. Pero dalawang klase ang paglabas ng lava. Pag dahan-dahan lang at dadaloy lang sa bunganga, pababa, lava flow ang tawag. Pero kadalasan dyan sa Taal, ang paghalo ng tubig at mainit na bato ay delikado, nagkakabasag-basag. Kaya pag init sa yan, hindi na tuloy-tuloy, kundi abo, bato, minsan malalaki, at may kasamang gas. No? Dalawang klase. Hindi eksplosibo or explosive na eruption ang posibleng mangyari. So, Galing sa isang magma. hindi ba sulfuric daw ang tubig dyan? Maraming sulfur. Yun pong sa, katulad, para po sa lahat, yung po bang tubig ng Taal yung po ba'y malinis para po sa mga isda? Ay, yung Taal Lake, malinis yun. Okay. Pero doon sa main crater, bago isabog maraming tubig, yung sulfur gas na dinadala ng magma, hindi nakakaalpas sa tubig. So maraming sulfur po doon at minsan kung may nag-attempt na maligo doon, may mga yellowish na bagay na nakalutang sa tubig, yun po yung sulfur. Sir, para po sa final words, ano po ang payo sa ating mga kababayan na nandyan? Anong pag-iingat, ano ang dapat gawin? At para makinig sila sa atin at sa inyo. Sa kasalukuyan po, nasa alert level 3 ang kondisyon ng Taal Volcano. Pwede pa pong magkaroon ng mga pagsabog dahil sa mga usok na lumalabas o di kaya paghalo ng tubig at magma ay mas malakas na pagsabog. Kailangan pag-ingatan ang Taal Volcano. Kung sakali namang patuloy na humupa ito, sa mga susunod na panahon, pwedeng mabuhay uli ang aktibidad ng bulkan. Kaya sa local government at mga kababayan natin, kailangan na po nating pagplanuhan ng mabuti ang tamang paggamit ng lupa at mga tubig sa paligid. Pinaka-importante din na kailangan tayong maging cooperative sa local government upang mapaghandaan ng mabuti at mapabilis ang paglikas kung sakali magkaroon uli ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Ibig sabihin, tayo ay dapat magtutulong-tulungan upang tayo mas maging ligtas kung sakali mang may activity uli ang Taal Volcano. At ang DOST FIVOX ay nakatutok po sa volcano. Lahat po ng information ay dapat tutukan natin. Ito po ay para sa ating kaligtasan. Wow, very well, sir. Maraming salamat po, Under Secretary Dr. Renato Solidum. Sir, marami pong salamat sa panahon. Maraming salamat. Marami po kami natutunan. At kayo naman, Mantani, ano naman ang payo niyo sa atin pag may darating ng mga bagyo? Ito po ang isang natin, mga kapuso. Hindi, ako'y natutuwa, Willie, sa ganitong klase ng usapan dahil ito yung gusto natin, yung pinakasimpleng paraan para maunawaan ng ating mga kapuso at mapaghandaan. Alam niyo po mga kapuso, yung warning agencies katulad ng PBOX, ng Pag-asa,
yan ay mga scientifico na pinipilit na ibaba yung kanilang nalalaman para mas maintindihan ng mga tao. At ito po, ginagamit nila ang scientificong pamamaraan upang maibigay sa inyo yung mga impormasyon para mailigtas kayo, hindi para takutin kayo. At yun po ang pinakano. At ako natutuwa, Willie, ha? Hindi sa anuman. Imagine, para sa birthday mo, imbis na magsaya ka, tulungan yung ating mga kapuso. At kasama po kayo. Sir, maraming pong salamat sa panahon. Salamat ulit. Isang tawag lang nandyan kayo para maintindihan. Alam niyo, naisip ko to para maintindihan nating lahat kung ano ba ang dapat natin gawin at dapat sundin. Tanggalin muna natin po yung galit. Okay, maglala. Maraming may magandang puso. Nantani, maraming pong salamat. Salamat, Lagi Willie. kayo nandyan. Ang sabi niyo nga, always, I am ready po I tayo. am ready. At ganoon din po kayo. 24 oras po. Of course, si Dr. Siludong hindi natutulog. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!